Ang Joel Kapitulo 3 versikulo 10 ay isang talata mula sa lumang tipan na nagsasaad, "Panday ng inyong mga sudsod at gawing mga tabak at ng inyong mga karit na mga sibat. Ang mahina ay magsabi, ako'y malakas." Kahulugan at interpretasyon. Ang talatang ito ay bahagi ng aklat ni Joel, kung saan inihahayag ng propeta ang mga mensahe ng Diyos tungkol sa hinaharap na paghuhukom at ang pagtitipon ng mga bansa para sa isang malaking labanan. Ang Joel Kapitulo 3 versikulo 10 ay isang pagtawag sa mga tao na maghanda para sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagpapanday ng mga kasangkapan sa pang-araw-araw na buhay at upang gawing mga armas tulad ng tabak at sibat. Ang ganitong pagbabagong loob ay simboliko ng pagiging handa at pagbibigay ng lakas kahit sa mga mahihina sa darating na labanan. Mga puntos ng interpretasyon. Pagbabago ng layunin. Ang paggawa ng mga kasangkapang pansaka na maging armas ay nagpapahiwatig ng pagbabago mula sa kapayapaan patungo sa digmaan. Pagtibay ng kahinaan. Ang mahina ay magsabi, ako'y malakas, ay nagpapakita ng pagtawag sa mga tao na kahit pakiramdam nila'y mahina sila, may pananampalatayang makakahanap sila ng lakas sa Diyos upang harapin ang mga darating na pagsubok. Paghahanda para sa huling labanan. Sa mas malalim na pananaw, ang Joel Kapitulo 3 versikulo 10 ay tumutukoy sa paghahanda para sa araw ng Panginoon, isang eskatolohikal na laban na kinikilala bilang araw ng paghuhukom kung saan titipunin ng Diyos ang lahat ng bansa para sa kanyang katuparan. Sa kabuuan, ang Joel Kapitulo 3 versikulo 10 ay nagpapakita ng tema ng pagbabagong loob, paghahanda at pagtanggap ng lakas mula sa Diyos sa kabila ng kahinaan. Ito ay nagtataglay ng inspirasyong paninindigan na nagpapahayag na sa Diyos kahit ang mga mahihina ay maaaring maging malalakas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi mo sa iba. Naway pagpalain ka ng Diyos. Hanggang sa muli.